Pisces, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito yung energy update for you from January 16 to 31, 2026. Ayan, so this is a general reading. Pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. So just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo or magpo-follow sa inyo para mag-offer ng services. Mag-ingat po kayo sa mga fake accounts. Okay? Mga nagpapanggap ng Mr. Queen PH. Scammers po yan. Ingat kayo. Okay, let's see. Pisces. What's the energy? January 16 to 31. Oh, clearing. May kini-cleanse ka eh. You are clearing the negative energies around you. Pwedeng literal, no, na may paglilinis ng bahay, decluttering. You're clearing the path, kumbaga. Can be part of, transformation rin sa life ninyo. Yung mga alam nyong unnecessary, yung mga hindi naman na nakailangan, tao, bagay, sitwasyon sa buhay nyo, you are clearing that out. Uy, dahil merong bago. May bagong sitwasyon, may bagong new beginning. Bagong beginning. Some of you merong, okay. Kaya siguro yung iba, naglilinis kayo ng bahay nyo kasi may baby na parating. Very specific yan. But this can be a new chapter ng buhay nyo na nagsisimula. Kaya yung mga energy pa ng past, nililet go nyo na. Wow, may invention dito. Meron ka mga bago ring ideas. Mga bagong path, landas na gusto mong tahakin ngayon. No? You want to start fresh, kumbaga. Lalo na kung in the past, medyo naging stressful ang life ninyo, Pisces, no? So this time, may mga binabago ka sa buhay mo. Like for example, may babaguhin mo yung saan ka nakatira, lipat ng bahay, lipat ng trabaho. Kasi nga, paano ka makakakita ng growth kung wala kang binabago? Ganun yon. Kasi kung ano yung sitwasyon mo ngayon, kung wala kang babaguhin dyan, ganun pa rin yun, 'di ba? So, kung gusto mo ng change, be the change. Do something different, kumbaga. Ace of Pentacles. New opportunity for career, business, new source of income. It's like a gift from God eh. Meron sa inyong regalo ngayon na oportunidad na binibigay sa'yo. Wow! Merong celebration. This is, meron ka ma-achieve, no? Itong achievement na to, maaring nakalipat ka ng bahay sa isang lugar na gusto mo, or nakakuha ka ng bagong trabaho na ito yung dream job mo. So, things are opening up for you, mga bagong opportunities. It is because nag-explore ka na ngayon. Unlike before na hinihintay mong may magbago sa buhay mo pero wala kang mang ginagawang action. So, paano yun, diba? So, this time, yun na yung mga realization mo na, teka, kailangan, ikaw mismo yung gagawa ng paraan. You have, you have the Five of Swords. Five of Swords and Five of Pentacles. So, I feel like, meron ditong, ito ata i-clear mo eh. Yung mga taong nagpapabagsak sa'yo. So, pwedeng hindi naman nila intensyon. But, ito yung mga tao na parang gusto lang lagi kumabig ng kumabig. Oo, na imbis na tulungan ka, sila yung laging pabigat. So, I feel like ito yung mga taong iiwasan mo. Na lalo na kung makikita nila na may nagbabago na sa'yo, sa buhay mo, mas umuunlad ka na, susundan ka pa rin talaga niyan. Iwasan mo na sila kung ayaw mong ma-experience uli yung problema mo dati. May mga kasi pa-victim. Kumbaga, pa-victim sa buhay mo. Na parang ikaw lagi sinisisi sa nangyari sa buhay nila.
kahit hindi mo naman talaga kasalanan, eh sila naman may sariling gawa or decision nun. Money, career, finances, magiging part ka ng isang grupo na meron kayong mga adhikain, layunin for a specific purpose, no? Yung let's say meron kayong gustong tulungan, meron kayong para siyang pwedeng you're going to be a part of a charitable institution or a movement, a project wherein tumutulong kayo sa iba. I also see you na natutupad mo yung pangarap mo na hindi mo akalain na maa-achieve mo. Queen of Pentacles. Yung iba sa inyo, finally, you are getting the job, career, business that you want. You are leading. Mas maingat ka na ngayon. Oh my God! Congrats, Pisces. Six of Wands. This is victory. The King of Swords energy. Ito yung tipong may compassion ka pa rin pero nagsiset ka na ng boundaries. Na willing ka pa rin tumulong sa iba pero nagsiset ka ng boundaries. And people will love you, for being someone na very kind, someone na matulungin talaga. And at the same time, alam mo kung hanggang saan lang. No? Kasi syempre, mahirap kasi pag walang boundaries na na-take advantage yan lagi. Kahit nasa trabaho pa yan, sa relationship pa yan. So, I think ito yung isa sa kiniklear mo sa life mo. Yung pagsiset ng boundaries. Na hindi laging hindi laging available ka para sa kanila. Sa love life, one of us is sad or angry. Merong naiinis sa'yo sa relationship. Pwede kasi hindi kayo aligned ng person mo, no? Para dun sa merong ka-relationship ngayon na nagkakaproblema. Kasi, pwedeng ikaw ang taas ng pangarap mo. Like, ang dami mo gusto ma-achieve. And then, the person that you're dealing with is parang walang pangarap or hindi ka sinusuportahan. Mahirap nga naman, 'di ba? Mahirap umunlad sa isang lugar or sitwasyon na hindi ka suportado. I think yan yung kailangan mong iwanan. And yan yung iiwanan ninyo, no, for some of you. Kasi maglalakas loob na kayo na baguhin yung sitwasyon nyo. May times na okay kayo ng person mo. Yun lang, ang mahirap dyan kasi pag okay kayo, babalik ka na naman. 'Di ba? Tapos pag may problema, ayun na naman. Away-away na naman. So this time, ikaw yung magde-decide whether whether you are kung hanggang kailan mo to kakayanin. Kasi parang yung nagigilty ka, alam mo yon, pwedeng nagiguilt trip kasi tong taong to sa'yo. Na ikaw yung laging may kasalanan, pero hindi naman. King of Cups energy. Kasi nga, you are always there for this person. So, this is also part nung pagsiset mo rin ng boundaries. Yung iba sa inyo kasi, pwedeng kasal kayo, 'di ba? Kaya, ang hirap. Mahirap nga naman pagkasal na kasi yung may kontrata kayo Tingnan mo rin kung hanggang kailan ka magtitiis. Oo, syempre hindi naman to para sa lahat, no? Just take what resonates. Yung iba magre-resonate ka sa relationship, yung iba naman sa career, 'di ba? Or totally wala, and that's fine. Okay? And I think, meron ka ritong kakausapin na importanteng tao sa buhay mo na nakakaalam ng sitwasyon mo, na yun yung magbibigay sa'yo ng tamang advice. Mararamdaman mo na tama yung advice niya. 'Di ba? It's time to take action. One step at a time, makakarating ka rin dun sa goal mo. Makakaalis ka rin dito sa ulan na yan. Kailangan mo lang mag-take ng action. Ayan, sabi dito, baby steps are still steps and they're better than standing still, which is true.
Mas okay na yun kaysa nakatunganga, di ba? Walang ginagawang action. Ito kahit maliit na action, mamaya niyan, paglingon mo, ang layo na pala ng narating mo. Di ba? Oh, so that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.